Network Entertainment. One, two, three. Yeah, welcome everyone sa panibagong episode ng Machong Chismisan. Kasama niyo pa rin po, Makoy Pare, your showbiz bro, yung corporate slave at ang yung resident macho next door. At kasama natin ang internet superstar, ang pinaka-pogi sa lahat. Walang iba, kundi si Ramon the Dragon Bautista. Hi Ramon, Ayun. what's up? Magandang araw sa iyo, magandang araw sa mga tagapakinig mo. It's good to be here. Isang malaking karangalan na laging masali sa Machong Chismisan. For 14 years na yata ang buhay na ito. 11 pa lang, dinagdagan mo naman. Longest. 11 pa lang. Pinakamahabang longest running podcast sa balat ng lupa ata ito. No? Wala pang may pakialam sa podcast. Machong Nandito. Chismisan nakakajulat dyan di ba? Ay, oo naman, papi. At ikaw ang isa sa mga unang nagtiwala sa Machong Chismisan, kaya tumagal kami dito. Unang season pa lang namin, ikaw na yung biggest star na nag-guest sa amin. Hindi naman sa unang nagtiwala, wala ka lang choice. Kasi wala ka pang mga kaibigan nun di ba? Pero pare, magkaroon ka lang ng chance na ma-guest si Ramon Bautista at his peak. Napakalaking napakalaking karangalan nun para sa amin. Ang hirap sa Machong Chismisan tagal-tagal ko na dito, tagal-tagal na ng Machong Chismisan, wala pa rin bigayan Kasi na po yung natin, mga Patreon, ano ba ang tawag doon? Patreon subscribers. Mga Patreon subscribers natin. Ang kaya ko lang naman ibigay sa'yo, longganisa na kakainin mo ng 2 buwan. Oo nga, ay shoutout kay Commander, kay Madam. Ayaw. Hindi naman ikaw yung magbabayad, ipapasa natin sa mga customer natin yan. Ay, oo. Sila Madami naman nagmamahal sa atin ng mga Patreon natin Batiin ko na sila since nabanggit mo na. Nandiyan si Jason Bonsa, si Darwin Bosuego, yung Hobby Podcast, si Jimbo, si Gian. Tapos yung patron ng mga Patreon, ito napakalupit nito. Lahat yata ng local podcast pini-Patreon nito. Si Miss Len Mackenzie. Yan. Tapos, Mon, pansin mo ba parang medyo lumalabas na yung cheekbones ko? Adik ka na. Di, pre! Bukod kasi kasi guys, bago kami nag-start mag-recording, nagkwento kami ni Ramon ng tungkol sa pag-addict namin sa pagtatakbo. So, ako tumatakbo ko 9 kilometers a day. Si Ramon, 5 kilometers pataas a day. 5. Pero hindi ka kasi papayat ng ganun-ganun lang, Ramon, di ba? Kailangan dyan, proper exercise and proper diet. Meron akong Huwag kang katulong. kumain. Yun yung meron akong katulong, pre. Yung Ketorific PH, pre. Check, kung nasa Metro Manila kayo, check nyo lang Ketorific PH sa Grab application nyo o kaya sa Lala Move, pwede nyo pa-pick up Ketorific pwede PH. magpa-grab ng ganyang diet foods. Oo, pre. Basta search mo lang. Kung covered ka sa area nila, Ketorific PH. Baka naman Ketorific PH, gusto nyong makipagkaibigan kay Papi Ramon, i-connect ko kayo. So, sabihan ko sila. Ketorific PH, alam na. Nag-lose na ako ng 30 pounds dahil sa tulong ng Ketorific PH. Syempre, ng proper diet sa exercise. Ayos yan Ang tulog, kamusta naman? Maganda naman ang tulog mo. Oo, pre. Kuya Tero ka Ilang tao Hindi. Maaga ako natutulog, pre. 12 pa lang. Agad ako. 12. Maaga ba yun? Oo, gigising ako 8. Oo. 8 hours of sleep. Kompleto yun. Sabihin mo sa mga Patreon subscribers kasi natin, tsaka sa mga tagapakinig na download din yung podcast na to sa mga, pwede yun alam mo yung mga smartwatch. Pwede ba? Broadcast niyan sa earphones mong wireless, tapos tumatakbo ka, may podcast. Ay, oo, madaming nakikinig dito. Ay, oo, pre, totoo yan. Di ba parang pag ikaw tumatakbo ka din, mas masarap yung may parang kakwentuhan ka at makinig ka na ng podcast, di ba? Tsaka hindi mo naririnig yung paghinga mo, yung hinihingal mo, tapos hindi mo naririnig yung traffic para pag nasagasaan ka, patay ka. Actually, totoo yan. Open. Dalawang beses na ako muntik mamatay kaya sa treadmill na ako tumatakbo, pre. Nakita mo naman yung mga tinatakbuhan ko dito sa Bulacan, di ba? Bili ka ng earphone yung open ear. Kasi yung vibrate lang doon sa baon ng yung nandito lang sa may bandang labas? Nandito lang sa bandang labas? Effective ba? Effective ba? Effective, tsaka maganda tunog. Tsaka, di ba, yun, napakadaling i-setup, walang wire-wire. Pindot lang, tapos next track, 2 tap na ganun. Oy, mga nakikinig, syempre, kikinig kayo ng podcast, nag-enjoy kayo dito. Tapos minsan, na-running era kayo, physical fitness stage, tulad ni Papa Makoy, dito naman laki ng pinayat, 30 pounds ba?
30 Diba? pounds. Sarap sa papakiramdam ng 30 pounds na tanggal. Di, pre, pare. Ito yung feeling na kahit umupo ka sa sahig, kaya mong tumayo ka agad. Hindi ka magdadalawang isip na kaya mong tumayo. Kasi Bibili nung ka umuwi ako bagong dito. damit. Hindi. Kasi actually, yun yung isa sa yun yung isa sa inspirasyon ko. Di ba, dati mataba ako. Tapos pumayat ako ng todo. Kaya lang, nung umuwi ako ng Bulacan, tumaba ulit ako. So, yung mga damit ko, hindi na nagkasya yung mga bagong bili ko. So, sabi ko, tangina, kailangan ko na magpapayat ulit para magamit ko yung mga pinagbibili kong damit. Meron kang stock ng pampayat version. Oo, kasi ayun nga ang problema ko eh. Yung mga pang mataba clothes ko, naipamigay ko na. So, sabi ko, hindi na ako pwedeng tumaba ulit. Kaya kailangan magpapayat ulit ako para magamit ko yung mga pinagbibili kong clothes. Yung isipin nyo, yung mga damit-damit, ang mahalaga, pumayat kayo, healthy living di ba? Pampahaba ng buhay dahil namamatay kaya ngayon. Di ba? Ay, friend. Ang dami pa namang namamatay ngayon. Kita mo naman, nitong nakaraan lang sa mundo ng showbiz. Sunod-sunod yung mga namatay na mga bigating artista. Di ba? Si Kawawa nga Miss yung Glory. yung anak ni Lot, si Ayun, pare, parang si Janine Gutierrez. Una, lola niya, Lola Pilita niya. 1 week after, Lola Nora niya. Lola Nora. Tito niya, si Ricky Davao. Oo, 'di ba? Parang naging hangout niya na yung yung Taguig area. Ano nga pangalan nung sikat na burulan doon? Basta yung burulan sa may Taguig. Parang kawawang-kawawa tong si... Kiramay po kami sa mga Idol Pilita, Idol Nora, Idol Ricky Davao. Oo. Sino pa ba namatay? Namatay lately din si Miss Gloria Romero. Romero. Diba sa lalaki? Haji Alejandro. Haji Alejandro din, no? Yan yung sinundan mo, 'di ba? Siya yung original kilabot ng Kolyala, tapos Ariel Rivera, tapos Ramon Bautista na after that, 'di ba? Hindi ko alam sa mga yan. Ano lang ako, kilabot lang naman ako Yung mga yan talaga totoong yan Hindi, pero ito, tatanungin ko, Papi Ramon. Nung time na sumikat ka, isa sa karakter mo nun talaga, habulin ka ng chicks nun eh. Pero gano'ng kalaki yung porsyento na napakinabangan mo yun? Talaga bang naging chick magnet ka nung Prime Ramon Bautista? Ano yun? Talagang lang? Kasi parang lahat sinasabi nga, pogi ka eh. Oo nga, pero yung mga naniniwala lang doon, yung mga medyo tipong kamukha ko lang din. Na tipo, idol kita kasi yung confidence mo, kailangan ko ng ganyan Ganyan din yung pagmumukha ko parang sakto lang Naging saksi ako nun eh. Dumadating ka sa studio nun, iba yung kumakandong sa'yo nung panahon na yun eh. Yung mga OJT namin, kumakandong sa'yo ng involuntarily. Ano lang yun, syempre nagpapaselfie, gusto nila yung ganon, mga nauso doon, yung mga pogi problems. Kaya siguro sinasabayan nila yung issue, ganon yun. Ang mga talagang totoong pogi dyan, syempre, yung pa rin yung mga classic pogi, yung mga rockstar, mga nag-basketball, yan, yung mga macho, ganun. Yung mga joke, yung pagka-pogi, yan, tulad ko, talagang mga homies lang din natutuwa dyan. Pero pare ito medyo balik tayo sa current events naman. Bukod dun sa may malungkot na nangyari. Nabalitaan mo ba yung nangyari kahapon sa NAIA? Oo. Yung may na-aksidente na maraming tao dahil dun sa hindi naman case ng SUA yun kasi Ford yun no? Well, wala naman yata yun. Hindi siya brand, kahit yung SUA, napatunayan na dahil sa katangahan ng mga driver yun kasi nisisi na lang. Ay, napatunayan na ba yun yung sa SUA? Oo, pati DTI, ganyan. So, yun? Pilot error. Dalawa yung trahedya dun Sa totoo lang, next ko, ayoko makita yung naka-blurred na, tapos parang kawawa kasi alam ko na istorya nun Ang issue doon, pati yung mga parang poste doon sa NAIA na dapat pang-approve, mababaw yung pagkatanim. So, ang mapipigil lang nun, yung mga luggage cart. Yun yung mapipigil yung mga Port Everest. Diba? So, kasi ang silbi nun, sa pagkakaalam ko, sa mga ganong sitwasyonan, pag terorista, meron kang kotseng punong-puno ng bomba, isasagasa mo sa airport, di ba? Hindi sabog yun. Parang ganon. Para mapigil yung mga ganon. Alam mo yung plant box sa mga, sa US Embassy?
Oo. Kala mo, box yun? Hindi, ano yun? May tanong yun. Super solid yun. Pagka, bawa, may armored car ka, may tanke ka, diretso mo doon. Mapipigil nun. Yun So, parang yung within standards. Yun yung within standards. Oo, security, ano yun, device yan. Ngayon, ito, di ba, video nila, parang nakapatong lang halos. Diba? Parang mga ilang inches lang yung pagkakalubog Pero technically, ang alam kong standards nun, 1 to 2 feet dapat yata yung pagkakalubog nun Saka nakakita na ako nung actual bollards kasi dun sa day job ko, may parte ng trabaho ko na kailangan may bollards yung isang tinatrabaho ko. Ang standard nga talaga ganun. Tapos kahit banggain nga ng truck, mawawasak yung truck pag security yung ano yung pinoprotektahan doon sa trabaho mo? Mga data center. Ayo, hindi lang hacker yung pinoprotektahan yan, mga pati mga teroristang nambabangga, di ba? Totoo kasama yun. Parang binuksan ng isang can of worms tong nangyari na to no? Kasi parang yun nga, akala mo simpleng pagbangga lang yung nabuksan yung pilot error nga na sinasabi mo. Pero ito, pati yung bollards, yung safety standards ng NAIA, masisilip dahil dito. No? Oo. Pati, alimbawa, kung paano mag-drive yung mga tao, di ba? Oo. Chinelas daw yung minsan. Ano ang napapansin, mga pupo si James Dickens? Ano napapansin mong nakita ko yan. Picture na ito, parang nakachinelas yung syempre pag chinelas nga na pinagdadrive mo, dumudulas yan. Sa Pilipino, tatamad magsapatos nitong mga to Pero ikaw, Papi, bilang ikaw ay isa ka ng technically, isa ka ng hindi kasi technically, isa ka ng icon pagdating sa local car industry. Ano ba opinion mo doon? Kasi ako, masasabi ko na 90%, 80% of the time nakachinelas ako Ikaw ba, nagko-conscious effort ka pa ba na magsapatos pag lalabas ka? Ako, kailangan kasi halimbawa yung mga kotse ko hindi chinelas friendly. May mga chinelas friendly kotse na madaling i-drive pag naka-chinelas. Puta, may ganun. May angle na parang 'di ba yung chinelas sa heel parang bumubuka yon pagka ewan ko depende sa apak. So, pero ito yan, no? Para safe talaga sapatos, para one piece. If ever man nagchichinelas, minsan tinatanggal ko sa tsinelas, pinapa ako. Kasi nga, halimbawa, minsan madalian. Alam mo, pupunta lang sa car wash. Tsinelas lang yun, di ba? Minsan lang, wala. Pinipigil kong wag dalasan. So, pinapa ako pag nagda-drive. Kasi nga, dahil hindi tsinelas yung sasakyan ko, nagkakahadlang dun sa pag-pivot nung heel yung tsinelas. Tapos minsan, di ba yung usong tsinelas ngayon, yung parang croc style. Yun. Napanood na kita, nakaganong ka. Ganito. Ayan! Yan. Bulky kasi yan. Olats ba yan? Olats? Tapos minsan nga yung mga riders, di ba ganyan? Ay, oo. Yung sa motorsiklo. Grab. Nakikita ko doon, dapat talaga sa motor, yan. Closed toe ang sapatos dyan. Yan kasi, pag nasemplang ka, may chance na matanggal yan Ang pinaka nai-injure na part na katawan, pagka nagpumotor, pinaka-vulnerable bukod sa ulo, kamay tsaka paa. Parang buong katawan na yun Kasi di ba nagbebenta riding pants? Wala yung pants, mahal na lang accessory yan. Pwede ka mag-shorts. Ay, loko, sana hindi. Pero paa, tsaka kamay. Kasi syempre pagka nasempla ka, tutukod yan gano'n Kaya ka nag-gloves para pag gumanon sa asfalto, syempre, tusino yan. Tapos paa mo. Tusino. Pag tumalsik ka, yung mga toes mo, pag nabali yan, sakit niyan. Isipin mo, tumama ka nga lang sa table, di ba? Sakit na. Di ba? Kaganti ka pa dun sa nasipa mo Sakit di ba? Tapos parang crocs na ganyan, may medyasan. Style, varsity. Kasi, madali kasing suotin di ba? Madaling suotin. Tapos, pinsan, pag pinapawisan, baka pag uuulanan sa basa, madaling matuyo. Ganon. So, yan yung nakikita kong
ginagamit nilang sapatos. Though okay na rin yan dahil may traction kaysa tsinelas. Pero di pa rin kasi tanggalable yan eh. The same reason kung ba't nila paborito yan na madaling isuot, madaling tanggalin, yan din yung ikina-dangerous niyan sa pagmumotora. Ngayon, sa pag-drive, andyan na rin tayo. Pwedeng lumusot yan sa mga ilalim ng pedal, pwedeng kumalso yan. Tapos, halimbawa, yung preno, di ba? Pinapaka mo yung preno, nasa ilalim ng preno yung ganyang kakapal. E di hindi mo masagad yung apak sa preno. Baka kasi katulad mo, pre, na hinubad yung tsinelas, nakayapak, kaya napunta yung tsinelas sa ilalim ng preno. Ilalagay sa ilalim ng silya kasi pag naggaganon ka naman, syempre nakaka-distract kayo may tsinelas na gala-gala, di ba? The best talaga shoes. Lalo ba long distance, di ba? Effective ba, pre, yung Kasi natutunan ko, meron palang driving shoes, yung palang sapatos na hanggang likod ng paa yung swelas, driving shoes pala tawag doon. Legit ba yun? Talaga bang pag driver ka, kailangan ganun yung mga sapatos mo? Hindi naman necessary na ganun. Pero may mga shoes din na kasi bad trip suotin eh. Bawa, yung mga panchiks na, yung mga takong na matataas, high heels. Mas gusto mo syempre yung swelas hanggang likod. Sa mga siguro mga alam mo yung mga tindera ng sapatos, yan eh. Gusto na ng pagkakaperahan din yan eh. Lahat ng klase ng diba sa running, ang daming klaseng running shoe. May pang mabagal, may pang mabilis, may pang trail, may pang professional. Bebentahan ka niyan. Depende kung pagkasakang mo, meron. So siguro kasama yan dyan. Kailangan na basic na siguro yung casual shoes. Pero tawag dito, ano sa tingin mo yung mga bagay na mabubuksan pa dito sa nangyari na to, na aksidente sa NAIA? Kasi yun nga, naging open nga na naman yung pagdidiscuss nung yun nga, nagsinimula ni Tito James yung sa tsinelas. Ano pa sa tingin mo yung mga mabubuksan na kung ano-ano pa dyan? Siguro in general, purgahin na yung mga kamoting driver eh. Kasi halimbawa, ito, para mapakadyot mo yung kotse mo papunta sa mga pasaherong inosente, kakamutihan na yun eh. Hindi ba? Paano magagawa yun? Na parang ano ang nangyari? Isolated event ba yan? O katangahan? Ang dami kasing nangyayaring ngayon, ang dami kasing nangyayaring items ngayon sa mundo ng, ano bang tawag doon? Motoring. Di ba yung isa pang medyo talon tayo ng konti from a tragic thing, doon sa medyo mas nakakainis naman. Punta tayo doon sa nangyari sa Zambales. Kay yung motovlogger na si Yana. Kay Yana. Yan, di ba? Ang nangyari doon, di ba, nangyari si Kuyang si Boy Pickup. Yung nagda-drive ng pickup. Ano bang opinion mo doon sa nangyari? Na nagsiserving daw si Boy Pickup and then gustong overtake ni Ate Yana. Anong tingin mo? Ako, nung una tingin ko parang publicity stunt to eh. Yung grupo kasi nung babae, yun yung mga grupo na mahilig sa ganong klaseng style ng clout. No? Kasi tingnan mo lineup nung tropa niya. Ang tropa niya yung macho, si Rendon Labrador. Tapos tropa niya rin yung tropa niya yun. Di ba binanata siya noon? Teka, linawin natin anong banat yan. Tinira sa social media. Pinatigos siya noon. Tropa na yun eh. Tropa niya yun eh. Tropa ba niya? Verify mo nga sa mga chismisan archives. Sigurado. Sila yung magkakasama nung ride na yun eh. Magkakasama sila sa mga event eh. Tapos ang isa pa niyang tropa na parang sumasama-sama sa kanya ngayon, yung Boss Carl. Pero sige, irregardless kung tropa niya yung mga rendon. Ano opinion mo naman dun sa nangyari naman na eto nga, na kay motovlogger na yan? Na apparently nag-apology na recently at hinahunting na nga nila si Kuya Boy Pickup. Bukod sa kakamotehan naman talaga yung ginawa niya na pagiging mayabang. Kasi alam mo yung pag-dirt ride, minsan tinatanggal talaga nila yung side mirror nila. Kasi ang tendency ng enduro or off-road motorcycle, matumba, di ba? Ang unang madadamage dyan side mirror. So, para protection sa side mirror, tinatanggal yun. Well, naging mayabang siya.
Pinaway niya. Pero mas, ang feeling ko ako lang ang yumari sa kanya dyan yung sarili niyang kasikatan. Okay, Niyabang niya sige. Yung naman niya Feeling ang dami naman gano'n everyday na mas malala dyan. Pero dahil sikat siya, maraming nakapansin. Maraming gustong sumakay siguro. Pero problema pa rin yon dahil pinost niya. Alam mo naman, bansa natin sa buong mundo dahil bobo ng umiidolo sa mga ganyan. Di ba? Paparitsan yan Alam mo, ikaw, nabiktima na ka ng kamote. Pero yung kamote bumiktima sa'yo, hindi masyadong sikat. Hindi mapapublicize ng ganyan yan na hindi sasakyan ng mga senador, congressman, DO, Department of Transportation. Pero ito sikat kasi ito Teka, correct kita. Para sa akin hindi siya sikat Para sa akin hindi siya ganun kasikat Parang, ito opinion ko to Para sa akin, yung nangyari, ang nagpasikat sa kanya. Pero, kaya siya napag-usapan kasi nga, sobrang kupal nung ginawa niya. Yun yung tingin ko nangyari dito. Tama ka. Lalo siyang sumikat lang. Pero kung titignan mo, bago pa siyang nangyari to, milyon na yung followers niyan. Milyon na. Lalo na yung mga manyakis na followers. Kasi may pagkaan yan Yoga vlogger. Diba? Wala namang tutorial yung content niyan. Real talk lang. Naman, di ko kasi siya pinapalo, di ko siya kilala hindi ako nagpapalo ng ganung content. Hinuhusgahan ko lang siya sa konting pagka-subscribe ko sa mga pinagagawa niyang beat. Nagmamaganda, alam mo yun, pretty. Alam mo yung lowbrow klaseng kagandahan na malakas ang dating. Pang high school. Ang tawag diyan yung may termino ko diyan Yan yung crush ng bayan sa high school. Hindi papasang artista pero pwede siyang pang-crush ng bayan sa high school, sa school. Kumbaga, yung mga tipong achievable kagandahan. Yan. Yung tipong makukita ka kasi parang abot kaya ng kagwapuhan ko yung ganyan Actually, Ramon, iniimbestigahan kita ngayon Tinitingnan ko yung Instagram ni Yana at pumasa ka. Hindi ka nakapollow sa kanya, so ibig sabihin malinis ang iyong konsensya pagdating sa bagay na to. Hindi ka nakapollow kay Yana. Huwag mo na tignan yung Instagram ko kasi yung mga pumasa sa akin, baka makita mo. Tinitingnan ko, Ramon Bautista is not following. Very good. Sa Instagram, syempre, minsan malabo nga yung Instagram, di ko naman pina-follow. Nasa feed ko, tapos pagtingin ko, following na totoo yan. Followed by Ay, malinis ang Showbiz Bro account. Malinis, nang lalike ka pa. Gusto mo, screen ka pa isa-isa. Ramon Bautista, diyan kita kahit tignan mo ang history ng aking account, wala akong nilalike ng mga ganyang bagay. Huwag na lang natin kalkalin. Naririnig ng misis mo, nandyan siya sa likod. Baka ma-persona na ng grata ako dyan sa bahay ninyo. Okay na ako nung nahuling kita natin. Ay, teka. May something in common pala. Paano pala yan? May something in common na kayo ni Yana. Anong may papayo mo sa kanya pagdating dyan sa bagay na yan? Wala. Kung ganon Na-persona na ng grata ba siya sa Sambales? Tinuluyan ba yun? Hindi naman niya inapi yung mga kasambalesan Ba't ikaw ba inapi mo yung mga taga Davao? Hindi naman porket na persona ng grata ka ng api ka Alam mo naman na hindi pantay ang mundo May banggit ako ng lugar. Kaya meron silang dahilan. Eto, parang wala naman solid na. Pwede naman sabihin, parang nondescript na disyerto to, rough road. Pwede naman to kahit saan lang. Hindi naman ako grounds. Na parang binanggit, wow! Mga bubuli ako ng mga taga dito sa sa Bales Wala mang ganon. So kaya, ewan ko kung ano yun. Actually kasi yung nag-viral, ako kasi may nakita ako na nag-viral na document na pinopersona ng grata daw si Yana sa Sambales. Medyo hindi ako naniwala kasi parang parang ginawa lang sa MS Word. Tapos parang wala man lang seal or alam mo naman sa parte ng internet ang daming gumagawa ng mga bagay na para mapag-usapan lang. Ganun yung nakita ko dun sa so medyo hindi ako naniniwala. Papa Makoy, alam mo yung persona ng grata, naka-reserve yan sa pinakatarantado, pinakahalangang kaluluwang
masasamang taong katulad ko. Ulul. Hindi siya deserve. Kulang ang ginawa niya. Kulang. Diba? Evil of the evil ba? Wala ba? Nilain niya isa lang eh. Ang kalahatan. Tanggap ko. Tanggap ko. Gago. Ganun yun. Uy, gago mong gawing reels tong segment na to, yun yung kakalat eh. Salbahe ka eh. Nakatago to sa episode na to. Kahit doon sa mga nakikinig, mga gago kayo, wag nyo ikakat to, ha? Wag nyo ikakat. Oo, yung mga nakikinig na yan, yan yung mga pahamak eh. Oo, Tingnan totoo. In advance. Kaya nawawalan na nag-guest dito kasi yung mga controversial, kinakat nila, yun yung pinapag-viral nila eh. Ayun nga. Kung sintidor ka, enabler ka rin eh, ha? Pagbawalan mo sila, no? Nananahimik na ako sa buhay ko eh. Iba na yung pinoproblema nila dun eh. Layo na ako eh. Kumbaga, natakpan na ako yung kaso sa akin. Natabo na ng mga 20 layers pa ng iba nilang problema. Iba na yung atupagin nyo na tahimik na ako, mag-alaga ng aso, running, you know. Yan, tama. Ano kumbaga, problemahin yung problema nyo dyan. Ako po problemahin ko yung problema dito. Hindi ko nadadagdagan yung problema nyo. Huwag nyo nadagdagan yung problema ko, no? Sinelebrate namin ni Jojo yung 10 years na kaganapan. 10 years na siguro. Ay, 10 years anniversary na ba nun? Lampas na! 24. Utang, tagal na pala, no? Ikaw ang dahilan kaya pinag-aralan ko yung mga silbi ng persona ng grata na yan. Hindi ka naman bawal pumunta doon, di ba? Kung sakaling trip mong pumunta doon, pwede ka pumunta doon, di ba? Ba't ka pupunta doon? Sino ba nag-ahari doon? Hindi nga, pero kung trip mo lang, kunwari, may kailangan ka talagang pumunta. Di ba tayo, pinag-uusapan natin, nahihilig tayo parehas sa minivan, di ba? Yun yung pinag-uusapan natin madalas, na mahilig tayo sa minivan. Tapos yung minivan, kadalasan niya nasa Davao. So kung halimbawa tayo gusto natin pumunta sa Davao para bumili ng minivan, matuloy natin yung plano natin na pumunta doon at bumili ng minivan. Pwede mo ba ako samahan para bumili? Walang ganong kabigat na dahilan para pumunta ka doon. Halimbawa, minivan, pwede mo orderin yan. Sabi mo, oy, bossing, dali mo rito. Kaya, mangosteen. Alam nyo paborito ko yan eh. May mga tropa tayo doon. Kala nyo, masasakal nyo ako ha. Yung mga tropa natin nagpapadala dito yan. Sinasakay sa Cebu Pacific tapos box. Kung may followers kang mga taga doon, bukas ang puso ko sa mangosteen season ha. Padala nyo lang kay Makoy kasi baka Granada yung ihalo nyo dyan. Galit kayo sa akin. Verify muna ni Papa Makoy. Hey there! Alex Calleja here. Bakit ako nandito? Kasi gusto kong ipaalam sa'yo na may podcast din ako. It's called Punchline with Alex Calleja. I talk about everything. Serious, happy, sad, pero sa dulo, may punchline or may comedy. Again, it's Punchline with Alex Calleja. Available on Spotify o kung saan ka man kumukuha o naikinig ng podcast. Namumukhaan kita, nilista ko pangalan mo, kaya see you there. Alam ba, wag lang dun sa mga putyang lugar na critical sa buhay natin. Kasi dun tayo, alam ba, kumikita, Makati. Puta, personal na sa Makati pa. Si ang best example niyan, di ba si Ay de las Alas. Persona non grata siya sa Quezon City. Di ba, yan ang hub ng mga artista, Quezon City. Ang okay naman sa mga, halimbawa, Metro Manila kind of places, kahit ma-persona non grata, wala masyadong pakialam yung mga tao rito eh. Oo. Kasi technically, ang Metro Manila kasi halo-halo na yung tao, wala nang purong Manileño eh, no? Tsaka, nabubulsitan sila sa mga bagay na ganyan. Eto mga to, ano kami? Solid kami, proud kami. Ikaw Ramon, enemy ka namin. Fuck you. Ganon. May mga ganong lugar. Kumbaga, compound na walled city na may binanggit kayo laban sa amin, kalabang ka namin, boy. Enemy ka namin. May mga ganong klaseng lugar. Quezon City, mga malampak ito eh. Ang mga, Katoliko, di ba mga Katoliko ganyan? Pag niyura ka mo yung relihiyong Katoliko, okay, gano'n naman talaga minsan, real talk lang. Ngayon, pag may ibang relihiyong kang
konti lang na ginanon mo lang. May binanggit kang maitim na pagkain. Ay, patay ka. May mga kaibigan tayong nadadali. Malungkot din na pangyayari. Di ba? Malungkot tayo dyan. So, may mga grupo ng mga tao na sobrang solid. Ang mga Metro Manila cities, hindi ganon. Ang reliyong Roman Katoliko. Si Pope, binabanatan. Kumbaga, ang Roman Catholic, yan ng Metro Manila ng mga relihiyon. Di ba? Tama ba yung analogy? Mag-isip ka ng relihiyon ng mas less sensitive. May gusto ko sabihin kaya lang. Alam mo yung persona ng grata version ng Roman Catholic Church? Excommunication. Excommunicado. Panahon ni Padre Damaso, persona ng gratahin ka sa langit. Saan ka ngayon, boy? Pierno ka lang. Wala, may konsepto naman ng may konsepto naman ng middle ground noon. Ano nga yung middle ground ng langit sa impyerno? Yung payag ka sa middle ground ka? Merong middle ground ng langit at impyerno, di ba? Oo nga. Pero bilang solidong Katoliko, nung panahon ni Jose Rizal, langit lang ang option mo. Walang middle. Yung yung consolation. Ito ka sa gitna. At least. Wala ako sa impyerno. Nasa middle ako. Goldilocks area to. Not too hot, not too cold. Ang tawag doon sa lugar na yun, Yun nga. Nakalimutan ko yun. Mga demonyo kasi tayo Puro tayo Facebook Teka lang. Wala ang audience dyan na magsasabi. Portugal. Purgatorio. Purgatorio yun. Portugal. Baka may droga pa doon, di ba? Yung purgatorio nga, di ba, minsan parang tunog impyerno pa rin Yung mga minsan, nasa purgatorio siya. Pag nanonood ka ng horror movie, ang kaluluwa niya nasa purgatorio, di siya matahimik. Yung ghost ka, boy. Pero yun, ang weird lang, parang nasa middle ground ka na nga, parang hindi ka pa matatahimik. Saan ka ba mas hindi matatahimik? Sa purgatorio o sa impyerno? Saan ka, ikaw, mamimili ka, purgatorio o impyerno? Yun nga ito matindi. Pag nasa impyerno ka, hindi ka makakapagmulto. Wala kang hinahasel kung hindi sarili mo. Kasi susunog ka Sa purgatorio, hindi ka lang masaya. Pero nambubwisit ka pa ng mga ibang tao. At least may damay ka, di ba? Hindi na, bad trip din nun. Siyempre, nananahimik lang yung mga nasa lupa na... At least, di ba yun, at least yun yung hobby mo, parang wala akong magawa, istorbohin ko nga si Ramon. Di ba? At yung tawag sa'yo doon, kupal. Kung ikaw si San Pedro, bubukat andiyan ka na nga sa purgatorio, dadamay ka pa, upgrade ka ngayon. Diretso ka na. May taning, di ba? Ikaw na, kaluluwa ka na nga Hindi ko alam kung ano yung tamang usage natin sa purgatorio. Balik tayo kay Ate Girl Yana. Kasi di ba nag-apologize na siya? Hindi pa yata public apology na... Actually kasi since isang tao lang naman yung kaaway niya, nag-apologize lang siya sa nargabyado niya. Bilang ikaw ay isa kang parang phoenix. Ramon Bautista parang phoenix na naranasan mo maging down, lalo na nung panahon na ikaw yung binabash pagdating dyan. At ikaw ay nakabangon. At ikaw ay nakarating ulit sa rurok ng tagumpay. Anong may papayo mo kay Yana Motovlogs para malampasan niya itong na to? Hindi ko nile-level yung sarili ko sa kanya kasi mabait akong tao. Ako yung misinterpreted lang. Sabi mo kanina, ikaw inuklukan ng kasi nandun ka sa level ng persona ng grato Basta, ito na lang sasabi ko. Baka mas mayabang siya. Ako, nagpapatawa lang ako. Ito lang ang sabi ko dyan. Yun nga, tulad ng sinasabi ko kanina, biktima siya ng sarili niyang kasikatan. Okay. Issue niya malaki, pero mas mapapalaki pa dahil maraming gustong sumakay, maraming gustong magpapogi, kinakastigo siya ng tao, may mga nakikibato na, kinakampi niyo ko guys, makikibato ko, itong gato ba? Ganon. Kaso mo dyan, walang redeeming value sa ginawa niya. Na magsasabi na, hindi, sinabi niya, nagbibiro lang siya.
Ano lang yan? Ayun nga, For may the mga blog. salbay. Mas may mga gago rin kayong ginagawa tapos niyayari niyo yan sa isang napaka-petty na bagay. Walang gumaganon for her. Nawala naman talaga kasi pure kayabangan niya yun. Lalo ngayon, social media ang malaking-malaki. Mas maraming makikibato, mas maraming alam mo yun, gatong sa kalagayan niya. Lalo ngayon, siyempre, election. Yan. Sasakyan ko to para lang di ba? Madaming naman, politikong sasakay dyan. Content to eh. Alam mo yung age of content eh, na parang gatong tayo. Okay, huwag tayong hipokrito. Machong chismisan, kasama tayo sa sistemang to. Yang pinag-uusapan, trending topic na yan. Makiki-topic tayo dyan. Kasi ito yung arte. Kaya nga natin pinag-uusapan eh. Huwag kang hipokrito, pare, nakikigatas ka. Ha? Totoo. Diba? So, ano yan? Mag-fade din yan. Marami pang mas malalang kasalanan na ibang taong ginawa sa'yo. So ang prayers niya na lang ngayon, may isang kupal na naman na gumawa ng kagaguhan. Hindi mo kailangan ipag-prayan. Yan ay isang darating. Isa siyang unlimited resource. Renewable energy. Inexhaustible ang source ng mga gago dito sa bansa natin. Next week lang. Election ngayon, di ba? Raming mga pasabog everyday habang palapit yung election. Diba? Agree. Bagong skandalo to Tapos, kahit nga walang election parang biglang merong sa Facebook may mga parang flavor of the month na gano'n. Actually, may bago nga eh. May bago, di ko alam kung gusto mo i-discuss eh. Yung mga kaibigan mo dun sa lugar na yun, yung nakitang may kaaway na pimp. Di ba? Yan. Sa kanya, papapayo ko rin. Hayaan mo lang. Makakalimutan din yan. Kumbaga, tiisin mo lang yung panahon mo na ikaw yung binabato. Dahil darating yung oras na may panibagong, siya naman ang batohin natin. Parang gano'n. Oo, magsawa mga tao dyan. Kasi, nakikita ko, napaka-miserable ng bansang to. Pag merong yung updated version nung meme calendar for this year. Di ba merong tayong yung meme calendar, yung parang ikaw yung para sa malamang siya yung this month. Tingin mo nung panahon mo, nung ikaw yung napunta dun sa lugar na yon, ikaw yung magiging mukha nung buwan na yon? Or baka nung taon na yon? Maaari. Pero marami ring pangyayari nun So, yung kaibigan natin si Mr. Jimenez, February, malamang siya kasi siyempre, wala naman siyang ginawang kasalanan. Si Tado, same year na din siya. Same year ba yun? Same year ba yun? February yun Ako yung akin, August yata. Dapat sinama niyo na pala si Angel na gumawa ng scandal din nun, no? Kasi siya lang yata hindi nakasama doon. Nanahimik yung tao. Well, anyway, sabi ko kanina, sobrang miserable ng bansa natin. Kapag may kapalpakan, hilig nating makibato. Pero di ba kasi parang yun yung natural thing to do na ang tao, pag nakakita ng isang car accident, walang titingin talaga ang tao at pag-uusapan talaga yung car accident na yun. In this case, Yun nga kasi pag may nangyayaring halimbawa, pag ako nag-video, nag-vlog, mas malakas sa views yung may mga nangyayaring masama sa'yo. Sample. Sample, nung vlog natin. Hindi, sample, nung vlog natin. Nung nag-vlog tayo sa Baguio, namatayan tayo ng baterya, nagtulak tayo ng kotse. Ganda ng vlog natin. Ngayon, kung mali pa nga yun ang ginawa natin doon dapat sa sa thumbnail. Nasiraan kami. Sumakay kami ng Kia Pride, nasiraan kami. Nagtulak kami. Nung panahon na yon, syempre iniisip ko pa na, wag masisira ang imahe ng mga Kia Pride. Binibida nga natin yung Kia Pride kasi 'di ba, mga astig na kotse naman 'yan Pero kung clickbaity, kasi sinabi mo, siraan kami, tulak kami, ganon. Yun. Mas napahiya kami sa Baguio. Ganon. So, parang siya Dan Freud na tinatawag ng mga German. German yan.
Alam mo ba yan ang napakalupit sa German? Sila lang yung may ganyang klaseng salita sa buong mundo to describe happiness Oo. in the misery of others. Ganun katindi ang lengguwahe ng mga German. Oo. Oo. Sa atin, kasi bebuting nga. Bebuting nga. Yun pala ang direct translation ng Schadenfreude. Beboting nga. Oo, di ba? Alam mo, yung mga kamote, di ba yung mga manunyot, nakaabang sila ng video nila yung mga sumisemplang. Yung kinaabangan nila doon, hindi nila inaabangan yung magaling bumangking. Ang hinihintay nila yung may aksidente. Tapos yun yung mas ilalike kasi ay nakakatawa, mas fucked up yung buhay ng mga pinapanood nila kasi sa buhay natin. Di ba, gano'n? Di ba may terminology na sa internet diyan? Roger ba tawag sa kanila diyan yung mga na-aksidente ng motor? May bago na. Oscar, putang ina, napakagago talaga ng mga Pilipino, no? So Oscar na ang terminology para sa mga kamote ngayon, no? Oo, kasi may isang video ata, may tinatawag siya, Oscar! Tinatawag yung sumisemplang. Oh, hindi ba si Superman ba 'yon? Si Superman? Hindi. Di pa Superman, tama 'yon. Patay 'yon, di ba? Tapos pinagtawanan. Takbo sa pinakamalayong ospital. Gano'n. Wawa. Well, gagawin din naman niya yung pagkamatay niya. Pero, nandamay pag namatay na, ano na yun? Quits na. Tablado muna. Tablado na, parang. Nabalitaan mo ba yung recently? Yung aksidente naman na, actually hindi aksidente ito, yung pumasok siya sa loob ng kulungan ng buhaya. Ano naman yun? In-splice pa yun? Kasi minsan may mga nagpaparody. Pumasok talaga siya sa loob ng kulungan ng buhaya. Ang gusto niya lang, yung bayo, hita niya. Kinagat yung hita niya, tapos ano yung ginagawa ng buhaya, yung ikot-ikot, may tawag doon nag-spring para maputol yung kamay, parang gano'n. Oo. Hindi ko alam kung totoo kasi yung napanood ko baka spliced na na parang parody na Ako napanood ko kay Maring Jessica Soho na pumasok talaga daw siya doon sa loob. Tapos labas daw pare yung buto Labas daw yung buto ang problema yung caretaker ng buhaya parang kakauwi lang. Mga 30 minutes, 40 minutes bago nakabalik ng kulungan. Tsaka buhaya yun. Kahit anong caretaker mo doon, hindi naman aso yun na, papi, bigim. Walang ganun doon buhaya na umiikot. Crocky, let go. Rocky, don't spin. Don't spin. Diba? Basta pag kami, fiasco nangyayari, yan yung papanoodin. Balita tungkol sa ekonomiya, wala tayong paki dyan. Instability wala paki dyan. Agree ako sa iyo, Ramon. Kaya nga nauso dati nung kabataan natin yung palabas ng Rescue 911 Isipin mo, ang pinapanood natin, ikaw ba nung bata ka, nanonood ka rin nun, Rescue 911? Oo. Tuwing linggo. Sabihin nun, kinabukasan, Lunes na, matulog ka na. Pagka closing credits na yon, puta, alas 10 na, boy. Gising ka pa. Pag nag-closing credits na yung Rescue 911, yun na yung panahon para sabihin mo sa nanay mo na kailangan mo ng kartolina. Oo, gano'n. Sobra ka naman kartolina. Ng gabi, hahanapan mo ng kartolina yung nanay mo. Wala na siyang oras bumili. Di ba? Yung closing credits nun ng pag tumunog yun, ay shit, officially tapos na ang weekend. Pero alam mo naman na start ng weekend pag napakinggan mo naman yung team song ng Bikini Open. Friday night yata yun sa RJTV 29 Parang mas Baywatch yung Mas Baywatch ka ba nun? Yung Bikini Open, hindi parang masyado ng si Deprish Brescia, di ba? Bikini Open. Sa RJ. Malabo na yan, di ba? Parang VHS yung quality nun di ba? Hindi, yung makita mo lang, kasi di ba puro snow? Parang, may nakita akong konting boobs. Kasi nga, nakikita mo dun sa snow, may tumagos pa na konting boobs. Search mo yun, Deprish Brescia. Siya yung sa Bikini Open, malamang lola na ngayon yun. Ano pangalan? Pero siya hindi ko kilala yun. Pinakahat dati. Buti alam mo yung pangalan. Alam na mga manonood mo yan, mga Tito H. Depris? Depris. Ang pare? Alam mo yung mga pangalan nun? Parang Lebron. Depris. D-E-P-R-I-S-S-E-B-R-E-C-S-C.
Pwede ba i-type dito sa chat? Ay, to, nakita ko na tinype ko, Decrease Bikini Open, lumabas, Decrease Brescia. Yan. Tingnan mo. Hot ba? Kasi nung bata ako, siyempre ang standard ng kagandahan, iba pa sa ngayon. Dami ng Instagram mga hot sa Instagram ngayon eh. Mga hubadera eh. Puta, 59 years old na siya. Kaya, anong kasagsagan? I-share mo nga dito. Pwede ba yun? Nasi-share ba yan? Pwede yata. Bayan Pwede, pa ito stream mo. Baka matapos to ng 50 minutes, ha? Uy, legit to. Teka, pwedeng mag-share screen. Present. Puta, inakala mo, present. Share mo. screen. Yan. Para yung mga manonood na naka-video. Kasi, yan, oh. pag magbubukas ka ng Instagram, ang daming sexy. Na parang, eto. Ano kaya ng ano? Sumin mo naman. Puro mukha, boy. Ano ko? Ano ito type Hindi ko ko nga maalala sexy? yung... Yan, oh. Yan. Click mo yan. Maganda pa siya. Decrease Brescia Prime. Wala bang ganon, Prime. Yan. Parang ganyan yun. Mga nakikita ko dyan. Slow mo na ganyan. Ang Parang mas maganda yung hawig niya si Salma Hayek. Alam mo, pag snow yung RJ mo, wala nang pakay sa mukha. Titignan mo, bube, yung kaseksihan. Zoomin mo naman. Ito matindi dyan. Ito nga, Nakakita Decrease Brescia now. Ito now, oh. Maganda pa rin siya, oh. Yung dati, syempre, mukha ng ano na lang eh. Ahente ng real estate eh. Mabebenta ka ng kondo. Ewan ko Yun sa'yo. ang open sa nagtitinda ng Layo nung narating natin, nakarating tayo kay Decrease Brescia. Di ko nga siya kilala. Zoom mo. Yung buong screen, kasi ang liit eh. Paano ba yun? Di ba Ito mga tutandaan mo, naka-cellphone ko. Wala na zoom yan. Wala eh. Pag-link, ayan o. Walang nakaka-appreciate eh. Basta yan. Hindi siya nagzo-zoom. Bikini Open anong taon yan? 97, 98, mga ganon. Hindi ko na alam. Teka, tingnan natin. Bikini Open when? Malamang Bikini mga Open. 95 on. Kasi syempre, kung pinanood kayo ng 98, lumang stock na yon, di ba? Luma na. Di na yan. Marami nang pumalit dyan. Si Sunny 2005 Lane yan. eh. 2005? 2005 daw eh. Graduate na ako ng college yan, sabihin. Ay hindi, pelikula pala nila ano to. Terrify Pikachu. Sila Diana Subiri ata yan eh. Tsaka si Hindi tanggol. Sila Diana Subiri nga tayo. Tagalin na nga natin. Layo na narating natin. Mula sa aksidente, nakarating tayo ng Bikini Open. Yan yung mga bagay dalawang bagay na hindi mo pwedeng hindi tingnan. Aksidente saka yung Bikini Open na TV show. Sexy. Sexy mo, di ba? Pero ikaw, sige, final say mo. Kunwari, magkakasama kayo ni Yana, magko-collab kayo. Kasi content creator siya eh. Anong collaboration ang gagawin mo kay Yana? Claiming my license from LTO, mga ganun ba? Yun yung collaboration. Ikaka-review mo ba yung kotse niya? Ay, yung motorsiklo niya? Hindi ko alam eh. Siguro, kung ako siya, gagatungan ko na lang. Magiging ano na lang ako. Ikaw na yung kupal lady rider. Yeah, di ba? Parang, kasi si Rendon Labrador, he's making a living out of it eh. Si Makagago, he's making a living out of it. Embrace mo na lang, no? Embrace mo na lang kasi nandiyan ka na eh. Itong dalawa to, parang graduate na nga eh. Parang enforcer na lang sila eh. Di ba? So si Yana, parang ganon. O kaya siguro parang gawin niya tulad ginagawa ni Makagago tsaka ni Rendon na parang ano na to, reform. Ako na pupuli sa inyo. Nagkamali ako. Pero alam ko na kung ano yung tama. Sisitahin ko isa-isa yung mga yan. Kasi ang dami ng mga magaganda na pakit-pakit motorcycle rider, mga magagandang lady, motovlogger. Oo. Sadly kasi karamihan ng tema ng pag lady rider kailangan pa sexy eh, no? Yun yung nagiging template ng lady rider eh, no? Real talk lang, yung mga mahilig magmotor na sumapalaw dyan, gustong bimbangin. Sa mga yan, di ba? Hindi nila ito mga to, magagaling magmotor to. Hindi na lang nila i-appreciate na babae to, magaling magmotor, ganyan. Skilled. Nila, skilled. Yung pagka-sexy, di ba? Habol nila yun, ganon. Hindi nila iniisip na magaling magmotor yan. Tsaka dahil bilang babae, binabandila nila ang babae, magaling din magmotor. Ganon. Tama. Sinasabi nila, idol.
Sus, alam mo naman ang pakay ng mga yun eh. Feeling ko, matatalino tong mga lady rider na to. Alam din nila na Tingin gusto ko, niya kinakapitalize din nila kasi doon sila kikita eh. benta ko kayo ng helmet. Ano-anong services. Ganun eh, di ba? Nagpagkitahan ko kayo ng helmet. Maganda eh, na lady rider. Okay naman yata siya. Sino ba Saka hindi favorite siya ng lady kamote. rider? Wala kasi akong kilala eh. Maganda yung masabihin ko ba? Sige, sabihin mo. Sabihin Hindahan mo, nyo yung Instagram nyo. Hindi naman, sabi mo nga, inaano mo yung skills. Sabi ko lang na si Idol Moto. Alam si Idol Moto, magaling Sinesearch mag-motor, ko ngayon. magaling din mag-basketball. Tingnan mo, si Raul rin tong Google eh. Tinype ko lang Idol Moto, ang mga recommended search, Idol Moto Bikini, Idol Moto Boyfriend. Huwag mo sisihin ng Google, may algorithm yan nakadesign sa'yo. Wala, Kung ano-ano search mo, syempre, nahawa na yung Google sa'yo. Nag-adjust lang yan. Huwag mo kaming makoy pare. Kilala ko to. Ito yung babaeng tisay, yung shota ba to nung Asian Fuckboy? Ay, hindi ko alam kung Parang sino lagi shota niya niya. kasama yung Asian Fuckboy. Okay pare, Google search reveal tayo. Sige. Pakita mo yung sa'yo, mga ginugoogle mo. Ay, sige. Teka, lugi ako. Kaka-search ko lang nung Depris Brescia. Pero sige, para makita mong malinis ang aking share screen. Tapos, window. Tapos, Google. Ayan Google to. Google. Kasi alam mo yun, sa Google tayo pinaka-honest. Ayan, punta tayo sa Google. Sinasabi natin sa Google kung saan tayo interesado. Ayan, nandito na ako ngayon sa Google. Share mo. Nakashare na. Ay, di pa pala. Ayan, add to stage. Yeah. Baka dinilit mo. Bible verses sinulat mo. Teka, ikaw ba naka-laptop ka, Lugi? Baka ako lang mag-share. Ikaw lang, syempre. Wala akong kinalaman dito eh. Baka ikaw Paano ba? I-click ko lang to. Ayan. So, not counted to kasi sinearch ko to ngayon eh. Game. So, ang sinearch ko, what kind of Type-C cable can be used for monitor? Ano ka? Sabi pa. Tingnan natin ang mga Pornhub mo. Tingnan natin yung mga sinesearch mo sa Pornhub. Wala, di ako nagsisearch sa Pornhub. Ayun nga, kita mo yung mga sinesearch ko. May segment ka dati, ganyan, nung kasama pa si Ingemar, tinatanong mo, anong latest nyo sinearch mo? Actually, babalik ko yun. Pero ito, balik ka. Sabi ko na lang yata nung huling episode, mga granny, tsaka mga Porn search term yun. Ito. Ayan. Shally Kison. Sino yun? Apo ni Don. Search mo si Idol Moto. Maganda yun eh. Sino pa ba ang magandang lady rider? Isa sa mga unang fina-follow ko na motorcycle rider na babae na vlogger pangalan na ito, si Gaki Moto. Magaling si Gaki Moto eh. Kasi di dumami followers si Bishera eh. So magaling mag-basketball yan. Ang pina-follow ko kasi, walang biro Ang bina-follow ko kasi pagdating sa motovlogging, karamihan lalaki. Walang halo namang pagiging malo. Ang idol ko pagdating sa motovlogging, kadamihan yung mga naglalalamove. Si Julio Pabian, si Downshift Binchi. Yan, si Downshift Binchi. Ewan ko kung kilala mo pa yun. Yan yung mga pinapanood ng mga motovlogger. Sina? Jet Li. Babae yun. Narinig ko na si Jet Li. Stunt rider yata yun eh. Yun, skill yun. Tsaka cutie. Sino pa mga pina-follow ko mo? Ako kasi karamihan nga yung mga nagsimula yung fondness ko sa motovlogger nung pandemic. Kasi may POV ka nung kung ano itsura nung nasa labas. Parang sila yung nagpapasyal sa'yo kung ano nangyayari sa Metro Manila nung pandemic. Yun yung... Ngayon, ang the best, yung mga moto traveler vlogger. Alam mo yon na parang ito gusto kong puntahan isang sulok sa shortcut papunta sa Baguio. Dadaan ka sa mga barangay. Idadaan ka na nila. Ako hindi ko na gusto pumunta kasi nakita ko na. Kasi kakapagod yung tsura eh.
Actually, dati, ganyan ang ginagawa dati. Ewan ko kung kilala mo si Boy First Time, ganyan ang ginagawa niya dati. Kaya lang, nag-switch na siya sa ano ngayon eh. Nag-switch na siya sa minivan na Tsaka ano na siya, personality-based na yung pagkatao na niya ang pinablog niya. Ito mga to, nondescript yung personality, ang binibida nila yung pinupuntahan nilang lugar. Kaya mas nakakatuwa, hindi sila pabida, tsaka gaganda ng shots, mga drone, sinusubukan nila lahat, pababa sa motor, magka-camping. So, immersive, para ka na ng Nat Geo. Ang magaganda kumuha. Marurunong. May naalala ko na isang magaling, si Motor. Ewan ko kung napanood mo si Motor. Oo. Yan, hindi pa kamote yan, si Motor. Matagal na yan. Ewan ko lang kung ano na siya ngayon, kung tapos na sa pagkaganon. Natapos na yata yung ano, dati kasi ang target niya, 'di ba, yung parang lahat ng probinsya sa Pilipinas pupuntahan niya. Idol ko siya, tsaka mabait siya. Marami nang mas meet mo na siya personal. sumiksik. Yung mga alam mo, mga event na mga Suzuki ganyan. Kaya kung ano motorcycle. Marami nang mas sumiksik sa kung anong sulok ng Pilipinas na mas malupit sa ginawa niya. Hindi ko tinidiscuss yung panahon niya, siya yung number 1 na parang Pioneer siya yung unang nakaisip noon. Siya yung mga unang nagsasakay ng motor sa barko. Siya yung nauna doon. Siya yung nauna doon na binibigyan. Yun. Tsaka tinitikman niya lahat ng yun. Pero may mga iba nang gumagawa doon na mas lib-lib ang mga sinisiksikan ng mga motor nila. May drone din siya. Yung drone. Siya nagsimula siya yung mga panahon na hindi pa uso ang drone. Ganun katindi yung si motor. Ako, na-try ko mag-vlog eh, di ba? Oo. Napakatamad mo nga ngayon eh. Alam mo naman, mini-message kita lagi pag lunch break ko, vlog mo pinapanood ko eh. Sabi ko, eto mga to, matagal mag-set up ng drone. Tsaka nakakatanggal ng momentum ng biyahe yan eh. Titigil ka, set up mo yung drone, palipadin mo. Tapos, ang daming footage na makukuha. Tapos tigil ka na naman. Ako gusto ko, pag dire-diretso yung biyahe, hindi yung titigil-tigil. Pero yung mga vlogger na magagaling, yun, gagawin nila yan. Tatanggalin nila yung momentum nila para lang may mapanood kang hayop ka. Ganon. Teka, Papi Ramon. Gusto mo ba putulin natin to tapos pag-usapan natin yung vlogging era mo? Para isang episode ulit. Hindi pa tapos vlogging era ko. Baka sabi bro, Hindi nga. Puntahan natin yung vlogging era mo. Gawin na natin isang episode yan para makakitasan kita ng sobra. Putulin ko lang ng mabilis para may intro, para mabitin sila. O yan guys, kung gusto niyo mapakinggan yung vlogging era ni Ramon, pakinggan niyo yung next episode niya. Magbababay na kami dito sa episode na to, tapos mag-upload ako ng panibago para double episode. Bigyan mo ng pang patapos na salita na mag-ingat sila na huwag silang kamote tsaka huwag nilang gayahin si Yana na mayabang. Hindi, meron yan. So, sa mabilis na salita lang, yun nga, maraming salamat sa lahat ng mga Patreons namin at kung gusto niyo kung nagustuhan niyo ang aming podcast, pwede niyo kaming follow sa Spotify at sa mga social media pages namin. Showbiz Bro sa lahat ng social media platforms, saka Machong Chismisan sa lahat ng sa lahat ng social media platforms. Saka Papi Ramon, ikaw ba may upcoming project ka ba or kailangan kayo promote? May mga bago tayong merch, abangan nyo. Malapit na. Ano na? Kayo bumili. Balot. Saka syempre Ramon Bautista vlog sa YouTube. Na napakatamad mag-upload. At yan mga kaibigan ng ating latest episode ng Machong Chismisan. Abangan nyo yung next episode natin with Papi Ramon. Pag-uusapan namin yung buhay vlogger niya. Kasama natin, walang iba, Ramon the Dragon Bautista na laging nagsasabing, anong kasabihan mo, Papi? Macho, ang tunay na macho, chismoso. Ama ba? Akin yun eh. Yung sarili mo kasabihan. Ang babay eh. Hindi nga pang babay mo, ano yung kasabihan mo? Ano? Pang babay ba? Wala naman akong ganon. Huwag kayong tanga. Kamote. Okay ba yun? Okay na yun. At ako nga po pala si Makoy Pare, your showbiz bro na lagi nagsasabi, lagi niyo tatandaan, ang tunay na macho, chismoso. Have a great day, everyone. Bleep! Yay! The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.